Kumusta mga ka-tips? Alam nating lahat na mahirap ang buhay ngayon dahil sa walang tigil na pagtaas ng mga bilihin. Pero ang hindi alam ng marami ay hindi mo kailangang magkaroon ng milyon-milyong sahod para magsimulang yumaman. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 practical at legit na aral kung paano mo mapapalago ang iyong barya-baryang kita gamit ang tamang mindset at diskarte. Napaka-importante na panoorin mo ang bawat detalye at tapusin ang video na ito hanggang sa huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan ka nang makawala sa hirap at mabago ang iyong financial future habang buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang mentalidad ng sahod palang labas na. Ang unang malaking hamon sa ating mga Pilipino pagdating sa usapang pera ay hindi ang liit ng kinikita, kundi ang laro ng ating mindset sa tuwing nararamdaman na natin ang pag-vibrate ng phone dahil pumasok na ang sweldo sa ATM account. Marami sa atin ang biktima ng tinatawag na sahod palang labas na mentality, kung saan bago pa man natin mahawakan ang pera ay nakalaan na ito sa kung ano-anong bayarin o luho na hindi naman talaga kailangan sa araw-araw na pamumuhay natin. Ang sikreto ng mga totoong yumayaman kahit nagsimula sa maliit na income ay ang pagbuo ng matinding disiplina na ituring ang sarili bilang unang priority sa listahan ng mga babayaran o ang tinatawag nating pay yourself first rule. Imbes na bayaran mo muna ang kuryente o ang internet provider mo, ay dapat magtabi ka na agad ng kahit 10% ng iyong kabuuang kinita dahil ito ang magsisilbing puhunan mo para sa iyong kinabukasan at hindi ito dapat nagagalaw anuman ang mangyari sa iyong paligid. Isipin mo na ang perang itinabi mo ay ang bayad sa iyong pagod at puyat sa buong kinsenas, kaya dapat lang na may matira para sa iyong investment fund bago pa mapunta ang lahat ng pinaghirapan mo sa bulsa ng ibang tao o mga kumpanya. Pangalawang mahalagang aspeto ng pagbabago ng pananaw ay ang pag-iwas sa nakakalunod na deserve ko to trap na madalas nating ginagawang dahilan para gumastos ng lagpas sa ating budget pagkatapos ng isang mahabang linggo sa trabaho. Normal lang na gusto nating i-reward ang ating sarili gaya ng pagbili ng milk tea o pag-order sa GrabFood, pero kapag naging habit na ito tuwing pagod tayo, ay unti-unti nitong inuubos ang ating potensyal na makaipon ng malaking capital para sa hinaharap. Ang tunay na reward para sa isang masipag na empleyado o worker ay hindi ang panandaliang sarap ng pagkain o bagong gamit, kundi ang kapayapaan ng isip na alam mong may sapat kang ipon at hindi ka kakapusin bago magpetsa de peligro muli. Kailangan nating matutunan na ang salitang deserve ay dapat itapat sa ating long-term goals gaya ng pagkakaroon ng sariling bahay o negosyo at hindi sa mga bagay na magbibigay lang ng panandaliang saya pero iiwan tayong zero ang balanse sa bangko kinabukasan. Sa modernong panahon ngayon na puro aesthetic at clout ang habol ng marami sa social media, ay mas lalong kailangan ang matinding paninindigan na hindi mo kailangang sumabay sa uso para lang masabing successful ka sa buhay. Isa pang dapat nating bantayan ay ang tinatawag na lifestyle inflation o yung ugali nating itaas din ang ating gastos sa tuwing tumataas ang ating sahod o nakakatanggap tayo ng unexpected na bonus o ika-13 month pay mula sa ating kumpanya. Karamihan sa ating mga kababayan ay kapag na-promote o lumaki ang income ay agad ding naghahanap ng mas mahal na matitirhan o kaya naman ay kukuha ng bagong sasakyan o gadgets na huhulugan buwan-buwan kahit hindi naman talaga kailangan sa trabaho. Ang tamang diskarte para yumaman ay ang pananatilihin ang iyong simple at practical na lifestyle kahit na dumudoble o triptuple na ang iyong kinikita para ang sobrang pera ay maidiretso mo sa mga assets na lalong magpapalago ng iyong yaman. Isipin mo na kung nabuhay ka sa 500 pesos na budget noong nakaraang taon, ay siguradong kaya mo pa rin gawin iyon ngayon kahit may dagdag na sahod ka na at ang difference na iyon ang siyang magiging ticket mo para makalaya sa cycle ng kahirapan. Huwag mong hayaan na ang iyong lifestyle ang magdikta sa iyong future dahil ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming mamahaling gamit kundi yung maraming sources of income na hindi nangangailangan ng palaging pagbabantay.
Dapat din nating matutunan ang sining ng pagkilala sa pagitan ng needs at wants sa pamamagitan ng pagpapatupad ng 7 days cooling off period bago tayo maglabas ng pera para sa anumang bagay na hindi naman kasama sa basic survival natin. Sa tuwing makakakita ka ng sale sa mall o sa mga online shopping apps gaya ng Shopee at Lazada, ay huwag mong i-check out agad ang item kundi maghintay ka muna ng 1 linggo para malaman kung kailangan mo ba talaga ito o nadala ka lang ng emosyon at bugso ng damdamin. Madalas kasi na ang gusto nating bilhin ay dala lang ng inggit sa nakikita natin sa iba o kaya ay stress reliever lang, pero pagkalipas ng ilang araw ay mawawala na rin ang interes natin sa bagay na iyon, kaya mas mabuting itago na lang ang pera sa investment. Ang pagiging specific sa iyong mga gastusin at ang pagiging tapat sa sarili kung ano ang tunay na kailangan ay isang malaking hakbang para makontrol mo ang iyong cash flow at masigurado na bawat piso na lumalabas sa iyong bulsa ay may kabuluhan at hindi lang basta nasasayang. Ang disiplinang ito ang maghihiwalay sa iyo sa karaniwang tao na laging nagrereklamo sa maliit na sahod pero hindi naman marunong humawak ng kahit munting barya na dumarating sa kanila. Panghuli ay ang pag-unlad ng iyong financial literacy bilang iyong pinakamalakas na sandata laban sa kahirapan. Dahil ang pagyaman ay isang laro na nangangailangan ng tamang kaalaman at hindi lang basta swerte o sipag sa trabaho. Maraming masisipag na Pinoy ang nananatiling mahirap dahil kahit gaano sila kabilis magtrabaho ay wala naman silang alam sa kung paano gumagana ang pera at kung paano ito mapapalago sa tamang paraan na hindi naasa sa iisang source ng income. Gamitin mo ang iyong oras sa pagbabasa ng mga legit na financial blogs o panonood ng mga informative na videos gaya nito sa Tips in Life, imbes na ubusin ang oras sa mga walang kwentang usapan sa social media na wala namang maitutulong sa iyong bulsa. Ang pag-invest sa iyong sariling kaalaman ay ang may pinakamataas na return on investment dahil kapag alam mo na ang pasikot-sikot sa paghawak ng pera ay kahit mawalan ka pa ng trabaho ngayon, ay makakahanap ka ng paraan para bumangon at yumaman muli. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa kung ano ang laman ng iyong isipan bago ito makita sa iyong bank account, kaya wag mong titigilan ang pag-aaral kung paano maging mas wise at madiskarte sa bawat opportunity na dumarating sa iyong buhay. Aral 2. Pagbuo ng matibay na financial shield. Ang pangalawang aral na dapat nating itanim sa ating isipan ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng proteksyon o yung tinatawag nating financial shield para hindi tayo laging isang kahig, isang tuka sa tuwing may darating na pagsubok sa buhay. Marami sa ating mga katips ang mabilis nawawalan ng pag-asa dahil sa tuwing nakakaipon na ng kaunti ay bigla namang may magkakasakit o may masisira sa bahay, kaya ang ending ay back to zero na naman ang ipon at kailangang mangutang muli. Ang solusyon dito ay ang pagbuo ng emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 months ng iyong kabuuang gastusin sa loob ng 1 buwan para kahit anong bagyo ang dumating sa iyong buhay ay mayroon kang matibay na bubong na masisilungan. Isipin mo na ang fund na ito ay hindi lang basta pera sa bangko, kundi ito ay ang iyong peace of mind na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang bukas nang hindi nanginginig ang tuhod dahil alam mong may nakahanda kang pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Simulan ito sa maliit na halaga gaya ng 100 pesos o 200 pesos bawat sweldo hanggang sa unti-unti itong lumaki at maging isang matibay na pader na hinding-hindi basta-basta matitibag ng kahit anong krisis. Kasabay ng pag-iipon ng emergency fund ay ang paglilinis ng iyong mga obligasyon sa pamamagitan ng debt snowball method kung saan uunahin mong bayaran ang iyong mga maliliit na utang para magkaroon ka ng momentum at inspirasyon na magpatuloy. Sa ating kultura ay normal na ang pangungutang kahit sa mga barya-bariyang bagay. Pero ang hindi natin alam ay ang mga maliliit na interest na ito ang siyang dahan-dahang pumapatay sa ating pangarap na yumaman. Kapag nakita mong nababawasan ang listahan ng mga pinagkakautangan mo, ay mas gaganahan kang magtipid at magtrabaho dahil nararamdaman mo na ang tunay na kalayaan mula sa mga taong nagpapahirap sa iyong kalooban tuwing kinsenas at katapusan. Huwag kang mahiya na tanggihan muna ang mga bagong utang at ipaliwanag sa iyong mga kaibigan o kapamilya na mayroon kang sinusunod na financial plan
para sa iyong kinabukasan dahil ang tunay na kaibigan ay susuportahan ka sa iyong pag-asenso. Ang pagiging debt-free ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili dahil dito magmumula ang lahat ng puhunan na gagamitin mo para mapalago ang iyong yaman sa mga susunod pang panahon. Isa pang napakahalagang bahagi ng iyong financial shield ay ang pagkatutong magsabi ng hindi sa mga pagkakataon na ginagawa kang human ATM ng mga tao sa paligid mo dahil lang alam nilang ikaw ay may trabaho at regular na sumasahod. Bilang mga Pilipino ay likas sa atin ang pagiging mapagbigay at matulungin, pero dapat nating tandaan na hindi natin matutulungan ang iba kung tayo mismo ay nalulunod na sa kakulangan at hindi maayos ang sariling pananalapi. Ang pagset ng boundaries ay hindi pagiging madamot, kundi ito ay pagiging responsable sa iyong sariling buhay at sa pamilyang direktang nakadepende sa iyo, kaya dapat ay nakabudget ng maayos ang bawat sentimo na ilalabas mo para sa tulong. Sabihin mo sa kanila na mayroon kang sinusunod na limitasyon at iyon lang ang kaya mong ibigay nang hindi nasasakripisyo ang iyong mga pangarap dahil kung palagi kang magbibigay ng lagpas sa iyong kakayahan ay pare-pareho lang kayong babagsak sa huli. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay ang pagpapakita sa kanila ng tamang paraan ng paghawak ng pera para balang araw ay sila rin mismo ay matutong tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi na aasa sa padala mo buwan-buwan. Hindi rin makukumpleto ang iyong proteksyon kung wala kang sapat na insurance gaya ng HMO mula sa iyong kumpanya o kaya ay isang simpleng term insurance na proteksyon para sa iyong pamilya sakaling may mangyaring hindi maganda sa iyo. Sa ating bansa ay sapat na ang isang malalang sakit para maubos ang lahat ng pinag-ipunan mo ng 10 taon, kaya huwag mong maliitin ang halaga ng pagkakaroon ng health card o medical insurance na sasagot sa iyong hospital bills. Maraming murang options ngayon na hindi kailangang maging mabigat sa bulsa basta ang mahalaga ay mayroon kang fallback position at hindi mo kailangang ibenta ang iyong mga ari-arian para lang pambayad sa doktor. Isipin mo na ang insurance ay parang helmet sa motor o seatbelt sa sasakyan na sana ay hindi mo kailangang gamitin pero sobrang laking pasasalamat mo na nandoon sila sa oras ng aksidente. Ang pagiging wise ay ang paghahanda sa pinakamasamang pwedeng mangyari habang umaasa at gumagawa para sa pinakamagandang resulta ng iyong mga pagsisikap sa trabaho. Panghuli ay ang disiplina sa paglilista o pag-track ng bawat piso na lumalabas at pumapasok sa iyong bulsa dahil hindi mo mapoprotektahan ang isang bagay na hindi mo naman nababantayan ng maayos. Gamit ang simpleng notebook o kaya ay mga free apps sa iyong cellphone, ay isulat mo kahit ang pinakamaliit na gastos gaya ng pamasahe sa tricycle o ang barya na ibinigay mo sa nanlilimos dahil doon mo makikita ang mga leaks o butas sa iyong budget. Kapag nakita mo ang kabuuan ng iyong mga gastos sa loob ng 30 days, ay doon mo mapagtatanto na ang dami mo palang perang nasasayang sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng halaga sa buhay mo. Ang cash flow tracking ay parang pag-i-inspect ng iyong financial shield para makita kung may mga kalawang o butas na kailangang tapalan bago pa lumaki ang problema at tuluyang masira ang iyong plano. Kapag master mo na ang iyong cash flow, ay mas magiging madali na para sa iyo na mag-adjust at maghanap ng mga paraan kung paano pa mas mapapatibay ang iyong depensa laban sa kahirapan at paano mas mapapabilis ang pag-akyat mo sa rurok ng tagumpay. Aral 3. Estratehiya sa matinding pag-ipon o frugal living. Ang pangatlong aral na kailangang itatak sa ating puso at isipan ay ang sining ng pagtitipid o frugal living na hindi naman nangangahulugang magpapakagutom ka kundi ang pagiging wise lang sa bawat sentimong inilalabas mo. Sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin sa ating bansa ay napakalaking tulong kung matututunan natin ang meal prepping o ang pagbabaon ng sariling pagkain sa trabaho kaysa laging umaasa sa mga fast food o carinderia crawl na kung susumahin ay kumakain ng malaking bahagi ng iyong daily budget. Isipin mo na kung ang isang meal sa labas ay nagkakahalaga ng 150 pesos at ang baon mo ay nasa 60 pesos lang, ay nakakaipon ka na agad ng 90 pesos sa loob ng isang araw na kung susumahin sa loob ng 22 working days ay abot na sa 1,980 pesos.
Ang halagang ito ay malaking bagay na para idagdag sa iyong savings o pambayad sa kuryente, kaya huwag mong ikahiya ang pagdadala ng lunchbox dahil ang tunay na nakakahiya ay ang pagpapakitang tao na may pera pero baon naman sa utang. Ang disiplina sa pagkain ay hindi lang para sa kalusugan ng iyong katawan, kundi ito rin ang pinakamabilis na paraan para mapalusog ang iyong bank account sa loob ng maikling panahon. Pangalawang diskarte sa matinding pag-iipon ay ang pag-iwas sa tingi culture at ang pagyakap sa bulk buying para sa mga gamit na hindi naman agad napapanis gaya ng bigas, sabon at iba pang toiletries sa inyong bahay. Tayong mga Pilipino ay sanay bumili ng sachet dahil ito ang mas abot kaya sa panandali ang tingin, pero kung titingnan mo ang unit cost nito ay mas mahal ito ng halos 30 to 50% kumpara sa pagbili ng isang galon o isang sako. Kung meron kang extra na budget sa simula ng buwan, ay mas mabuting i-stock na ang mga basic necessities na ito para hindi ka pabalik-balik sa sari-sari store na mas malaki ang patong sa presyo. Ang pagiging strategic sa pamimili ay nangangailangan ng konting puhunan sa simula, pero ang balik nito sa iyo ay ang malaking tipid at hindi mo na kailangang mag-alala kung mawalan ka man ng barya sa gitna ng buwan dahil may sapat kang supply sa bahay. Ugaliin ding mag-grocery nang may listahan at busog ang tiyan para hindi ka matuksong kumuha ng mga kung ano-anong sitsirya o items na wala naman sa iyong plano at makakasira lang sa iyong financial goals. Isa pang mahalagang aspeto ng praktikal na pamumuhay ay ang pagiging madiskarte sa transportasyon at pagpili ng pinakamurang paraan para makarating sa iyong destinasyon nang hindi nasasakripisyo ang iyong oras at kaligtasan. Kung ang opisina o ang palengke ay kaya namang lakarin sa loob ng 10 to 15 minutes, ay mas mabuting lakarin na lang ito para makatipid sa pamasahe sa tricycle o jeep at magsilbi na ring ehersisyo para sa iyong katawan. Iwasan ang laging pag-book ng mga ride-sharing apps gaya ng Grab o ang pagsakay sa taxi kung mayroon namang mass transport options na mas mura gaya ng bus o tren na maghahatid sa iyo sa parehong lugar. Ang mga barya-baryang natitipid mo sa pamasahe ay parang mga butil ng palay na kapag naipon ay makakabuo ng isang sako at ito ang magsisilbing extra capital mo para sa iyong mga investments sa hinaharap. Sa modernong mundo na lahat ay gusto ng convenience, ay kailangan mong piliin ang sakripisyo ngayon para bukas ay ikaw na ang may kakayahang bumili ng sarili mong sasakyan nang hindi kinakapos sa budget. Dapat din nating suriin ang ating mga digital expenses gaya ng mga subscriptions sa Netflix, Spotify o mga gaming apps na hindi naman natin nagagamit ng sulit pero patuloy na binabawasan ang ating mga bank accounts buwan-buwan. Marami sa ating mga ka-tips ang hindi namamalayan na ang 300 pesos dito at 200 pesos doon ay umaabot na pala ng mahigit 1,000 pesos kada buwan para sa mga bagay na pwede naman nating makuha ng libre o mas mura. Subukang i-cancel ang mga services na hindi mo naman kailangan at ibaling ang perang ito sa paghuhulog sa iyong mga savings accounts o pagbili ng mga libro na magpapalawak ng iyong kaalaman. Ang pagiging mapanuri sa iyong mga bills ay isang tanda ng pagiging matalinong consumer at nagpapakita na ikaw ang may control sa iyong pera at hindi ang mga kumpanya na gustong kumuha ng iyong pinaghirapang sahod. Isipin mo na ang bawat subscription na tinatanggal mo ay isang hakbang palapit sa iyong financial freedom dahil nababawasan ang iyong fixed monthly expenses. Panghuli sa aral na ito ay ang matinding disiplina sa paggamit ng kuryente at tubig sa loob ng inyong tahanan dahil ang bawat bawas sa inyong utility bills ay ituturing nating instant income para sa inyong pamilya. Turuan ang lahat ng miyembro ng pamilya na patayin ang ilaw o bunutin ang mga appliances kapag hindi ginagamit at matutong mag-ipon ng tubig para sa paglilinis o pagdidilig ng mga halaman. Ang mga simpleng habit na ito ay maaring magresulta sa tipid na aabot ng 500 hanggang 1,000 pesos bawat buwan na kung idadagdag mo sa iyong ipon ay malaking tulong na para sa iyong future. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagpapalaki ng kita, kundi tungkol din sa kung paano mo pinoprotektahan ang bawat sentimo na pumasok na sa iyong palad para hindi ito lumabas ng walang saysay. Kapag naging bahagi na ng inyong kultura sa bahay, ang pagiging frugal o matipid ay mas magiging madali para sa inyong pamilya na harapin ang anumang hamon sa ekonomiya at mas mapapabilis ang inyong pag-asenso. Aral 4. Paghahanap ng side hustle at skill upgrading.
Ang pang-apat na aral na dapat nating tutukan ay ang pag-amin sa katotohanan na ang maliit na sahod ay may limitasyon kahit gaano pa tayo kagaling magtipid, kaya kailangan nating humanap ng paraan para madagdagan ang ating income streams. Sa modernong mundo ngayon na halos lahat ay digital na, ang pinakamabilis na paraan para tumaas ang iyong value ay ang pag-aaral ng mga high-value skills gaya ng digital marketing, virtual assistants o graphic design na pwede mong gawin part-time sa gabi o tuwing weekend. Hindi mo kailangang bumalik sa kolehiyo para matuto dahil napakaraming libreng tutorial sa YouTube at mga murang courses online na magtuturo sa iyo kung paano kumita ng extra 5,000 hanggang 10,000 pesos bawat buwan gamit lang ang iyong laptop at internet connection. Isipin mo na ang oras na ginugugol mo sa pag-scroll sa TikTok o Facebook ay pwede mong palitan ng pag-aaral ng isang skill na babayaran ka ng mga clients o kumpanya dahil sa serbisyong maibibigay mo sa kanila. Ang pagiging empleyado ay okay lang sa simula, pero ang pagiging freelancer or side hustler ang magbibigay sa iyo ng leverage para mas mabilis na maabot ang iyong pangarap na milyon-milyon sa bangko. Pangalawang diskarte ay ang pag-monetize sa iyong mga hobbies o yung mga bagay na ginagawa mo na ng libre pero pwede mo palang pagkakitaan kung lalagyan mo lang ng konting diskarte at marketing sa social media. Kung ikaw ay mahilig magluto o mag-bake, bakit hindi ka gumawa ng samples at ialok sa iyong mga katrabaho o kapitbahay para sa kanilang merienda o mga espesyal na okasyon gaya ng birthday at binyag? Kung ikaw naman ay mahusay sa pag-aayos ng computer o marunong mag-edit ng videos, gamitin mo ang talentong ito para tulungan ang mga small business owners sa inyong lugar na kailangan ng tulong sa kanilang digital presence. Ang bawat extra income na kikitain mo rito ay dapat diretso sa iyong investment fund at huwag mong isasama sa pambayad ng iyong daily expenses para makita mo ang tunay na paglago ng iyong extra effort. Ang sikreto ng mga matatagumpay na negosyante ay nagsimula silang lahat sa maliliit na side projects hanggang sa lumaki ito at naging main source na ng kanilang kabuhayan, kaya huwag mong maliitin ang banyas mong kinikita sa gilid-gilid. Isa pang paraan para lumago ang iyong pera nang hindi ka masyadong napapagod ay ang paggawa ng mga digital products gaya ng mga ebooks, online templates o mga photo presets na pwede mong ibenta ng paulit-ulit sa mga online marketplaces. Sa ganitong setup ay isang beses mo lang gagawin ang trabaho pero habang buhay mo itong pwedeng pagkakitaan tuwing may bibili dahil wala itong physical inventory na kailangang i-manage o i-deliver. Maraming mga Pinoy ngayon ang kumikita ng passive income sa pamamagitan ng paggawa ng mga budgeting templates sa Excel o Canva na binibili ng ibang mga katips natin na gusto ring maging maayos ang kanilang finances. Kailangan mo lang ng konting creativity at sipag sa simula para mabuo ang iyong product. At pagkatapos ay hayaan mo nang ang internet ang magbenta para sa iyo habang ikaw ay natutulog o nasa regular na trabaho. Ang ganitong uri ng income ang pinakamaganda dahil binibigyan ka nito ng time freedom na hindi mo makukuha sa pagiging empleyado lang na nagbebenta ng oras para sa pera. Maaari mo ring subukan ang reselling strategy o ang pagbebenta ng mga gamit na hindi mo na kailangan sa bahay o kaya ay ang pagkuha ng mga items mula sa mga direct suppliers para ibenta online ng may konting patong o tubo. Ang pag-declutter ng iyong bahay ay hindi lang nakakaluwag ng space kundi nagbibigay din ito sa iyo ng instant cash na pwedeng mong gawing panimulang kapuhunan para sa isang maliit na dropshipping business. Sa dropshipping ay hindi mo kailangang bumili ng bulto-bultong stocks dahil ang supplier ang magpapadala ng item sa iyong customer at ikaw naman ang kukuha ng iyong commission sa bawat benta na magagawa mo. Napakaraming platforms ngayon gaya ng Shopee, Lazada at Facebook Marketplace na nagbibigay ng pagkakataon sa kahit sinong ordinaryong Pinoy na maging online seller kahit walang malaking opisina o bodega. Ang mahalaga lang ay maging matapat ka sa iyong mga buyers at siguraduhin na dekalidad ang mga products na iyong inaalok para magkaroon ka ng mga loyal customers na paulit-ulit na bibili sa iyo. Panghuli ay ang pag-unawa na ang iyong network ay ang iyong net worth, kaya dapat kang sumama sa mga komunidad o grupo ng mga tao na ang usapan ay tungkol sa growth, investment at pag-asenso sa buhay.
Iwasan ang mga grupo na puro reklamo tungkol sa gobyerno o mga chismis tungkol sa buhay ng ibang tao dahil hindi iyan magdaragdag ng pera sa iyong pitakaka at uubusin lang ang iyong positive energy. Sa pakikipag-usap sa mga taong mas matagumpay sa iyo, ay makakakuha ka ng mga tips at mga opportunities para sa side hustles na hindi mo makikita sa mga regular na job ads sa dyaryo o internet. Huwag kang mahiya na magtanong o humingi ng advice sa mga mentors dahil karamihan sa kanila ay handang tumulong sa mga taong nakikita nilang seryoso sa pagbabago ng kanilang buhay. Ang pagkakaroon ng tamang paligid ay magsisilbing fuel para hindi ka mapagod sa paghahanap ng mga paraan kung paano pa madodoble o matitriple ang iyong kinikita habang ikaw ay nagsisimula pa lang sa iyong journey patungo sa pagyaman. Aral 5. Ang sining ng pag-i-invest para sa masa. Ang panglimang aral at ang pinaka-exciting sa lahat ay ang pagpapatrabaho sa iyong pera sa pamamagitan ng tamang investment para hindi ka habang buhay na nakadepende sa iyong pisikal na pagod at oras sa opisina. Marami sa ating mga katips ang natatakot mag-invest dahil akala nila ay kailangan ng daan-daang libo para magsimula, pero sa totoo lang ay may mga instrumentong pwede mong pasukin sa halagang 500 pesos lang. Ang pinaka-safe at recommended para sa ating mga Pinoy ay ang Pag-ibig MP2 Savings dahil ito ay tax-free at may garantiyang galing sa gobyerno kaya siguradong hindi mawawala ang iyong pinaghirapang kapital. Isipin mo na kung ang 500 piso mo buwan-buwan ay hahayaan mo lang doon sa loob ng 5 taon ay kikita ito ng mas malaking dividends kumpara kung nakatambay lang ito sa ilalim ng iyong unan o sa regular savings account na kinakain lang ng inflation. Ang pag-i-invest ay hindi para sa mga mayayaman lang, kundi ito ang tanging paraan para ang isang ordinaryong empleyadong gaya mo ay makaalis sa rat race at magkaroon ng sariling wealth sa hinaharap. Pangalawang hakbang sa pagpapalago ng pera ay ang paglipat ng iyong emergency fund o extra savings sa mga digital banks na nag-aalok ng mataas na interest rates gaya ng Maya, GoTime, o CIMB imbes na iwan ito sa mga traditional banks. Ang mga traditional banks ay nagbibigay lang ng halos 0.0625% na interest kada taon na halos wala ka nang mararamdaman, pero sa digital banks ay pwede kang kumita ng 4% hanggang 10% bawat taon. Sa ganitong paraan ay parang binabayaran ka ng bangko habang itinatabi mo ang iyong pera at mas mabilis na lalaki ang iyong pondo dahil sa daily compounding interest na kanilang ibinibigay sa mga users. Siguraduhin lang na ang pipiliin mong digital bank ay BSP regulated at PDIC insured para kampante ka na ligtas ang bawat sentimong pinaghirapan mong ipunin mula sa iyong maliit na sahod. Ang pagiging wise sa kung saan mo inilalagay ang iyong cash ay isang simpleng adjustment na magbibigay sa iyo ng malaking bentahe sa loob ng mahabang panahon nang wala kang ginagawang extra na trabaho. Maaari mo ring subukan ang pagpasok sa Philippine stock market o mutual funds sa pamamagitan ng cost averaging method kung saan bumibili ka ng shares ng mga dambuhalang kumpanya sa bansa ng paunti-unti buwan-buwan. Hindi mo kailangang maging eksperto sa pagbabasa ng mga charts dahil ang kailangan mo lang ay ang disiplina na bumili ng stocks ng mga subok na kumpanya gaya ng SM, Jollibee o Ayala sa tuwing darating ang iyong sweldo. Sa loob ng 10 hanggang 20 na taon ay makikita mo ang magic ng compound interest kung saan ang iyong maliit na puhunan ay lalaki ng husto dahil sa pag-angat ng ekonomiya at sa mga dividends na ibinibigay ng mga kumpanyang ito sa kanilang mga shareholders. Ang pag-invest sa stocks ay parang pagtatanim ng isang puno na sa simula ay kailangang diligan at alagaan, pero pagdating ng panahon ay ikaw na ang makikinabang sa lilim at bunga nito ng libre. Huwag kang magmadali na kumita agad dahil ang tunay na yaman ay nabubuo sa pasensya at consistency sa paglalagay ng pera sa mga assets na tumataas ang value over time. Isang mahalagang sikreto ng mga investors ay ang reinvesting ng mga dividends o yung mga kitang nakukuha mo mula sa iyong mga investments imbes na gastusin ito para sa mga bagong luho o gamit. Kapag ang kinita ng iyong MP2 o ng iyong mga stocks ay ibinalik mo muli sa principal amount, ay mas lalong bibilis ang pag-ikot ng iyong pera at mas lalong lalaki ang base na pagkukunan ng interest sa susunod na taon. Ito ang tinatawag na snowball effect
kung saan ang maliit na bola ng niyebe ay lalong lumalaki habang gumugulong ito pababa ng bundok hanggang sa maging isang dambuhalang puwersa na hindi na mapipigilan. Maraming tao ang nagkakamali na kapag nakakita ng konting tubo ay agad binubunot ang pera para ibili ng bagong sapatos, pero ang totoong investor ay hinahayaan ang pera ng mga nakpa ng marami bago ito i-harvest. Ang disiplinang ito ang magdadala sa iyo sa point na ang kinikita na ng iyong investments ay sapat na para bayaran ang lahat ng iyong monthly bills nang hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Panghuli sa lahat at ang pinakaimportanteng investment na hindi mo dapat kalimutan ay ang investment sa iyong sarili o ang pag-upgrade ng iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral. Kahit mawala ang lahat ng iyong material na yaman, ay hinding-hindi mananakaw sa iyo ang mga natutunan mo kung paano gumagana ang ekonomiya at kung paano humanap ng mga bagong opportunities sa merkado. Huwag kang manghinayang na gumastos ng 500 pesos para sa isang libro o seminar na magtuturo sa iyo ng bagong skill o tamang mindset dahil ang return nito sa iyo ay panghabang buhay at pwedeng maging susi sa iyong bilyon-bilyong pangarap. Ang pagiging handa sa mga pagbabago sa mundo ay ang pinakamagandang insurance na pwede mong makuha para sa iyong sarili at para sa kinabukasan ng iyong pamilya dito sa Pilipinas. Tandaan mo ka-tips na ang pagyaman ay hindi isang karera kundi ito ay isang journey ng pagbabago ng ugali at pagpili sa mas magandang bukas para sa ating lahat. Sa huli, mga ka-tips, tandaan ninyo na ang tunay na pagyaman ay hindi isang karera kundi isang mahabang proseso na nangangailangan ng matinding disiplina at tamang diskarte. Hindi mahalaga kung magkano ang natitira sa iyong sahod ngayon. Ang mas mahalaga ay kung paano mo ito pinapatakbo at pinoprotektahan para sa iyong kinabukasan. Mula sa pagbabago ng iyong mindset, pagbuo ng matibay na financial shield, pagyakap sa simpleng pamumuhay, hanggang sa paghahanap ng extra income at tamang pag-i-invest. Lahat ng ito ay magkakaugnay para sa iyong tagumpay. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung pakiramdam mo ay mabagal ang iyong pag-asenso dahil ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay magbubunga ng malaki sa tamang panahon. Ang pinakamahalagang aral ay ang patuloy na pag-invest sa iyong sarili at ang pagkakaroon ng paninindigan na kaya mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Simulan mo na ang pagbabago ngayon para sa mas masagana at payapang buhay para sa iyo at sa iyong pamilya. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.